Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan nga pong muli natin ang ating Panginoon. Praise God po sa umagang ito dahil napakabuti niya po. Tayo po ngayon ay nasa second quarter na ng taon. So purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. So sa buwan ito, dahil bago po yung buwan, may bago na naman po tayong tema. Ngayon pong second quarter, ang pag-uusapan po natin, it's about gifting and anointing. So, dito ay pakikita ng Panginoon kung ano ba yung mga talento, ano ba yung mga anointing na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. So, para po mas ma-appreciate natin ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito, panoorin po natin yung maikling video clip na i-play po sa atin ni Brother Ruel. All the organs of the body were having a meeting, trying to decide who is in charge. Brain said, I should be in charge, because I run all the body's systems. So without me, nothing would happen. Blood said, I should be in charge, because I circulate oxygen all over the body. Without me, you all will waste away. Stomach said, I should be in charge because I process food that gives you energy. Leg said, I should be in charge because I carry the body wherever it needs to go. I said, I should be in charge because I see wherever the body goes. Finally, the rectum said, I should be in charge because I do all the waste removal. All the other body parts laughed at the rectum and insulted him. So in a huff, he shut down tight. Within a few days, the brain had a terrible headache. The stomach was bloated, the legs got wobbly, the eyes were watery, and the blood was toxic. So they all decide the rectum could be the boss. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Sasabihin ng bawat isa sa atin, ano ba yung kaugnayan ng video clip na yon na pinanood natin sa umagang ito sa message ng Panginoon na paano ho natin siya i-connect or ano ba yung kaugnayan nito. So nakita po natin, nagkaroon ng pag-aaway-away yung body parts. So nakita ho natin, ano pinag-aawayan nila? Sino ba yung masusunod? Sino ba yung pinaka-boss? Usually, yun naman ho talaga, di ba? Sino ba yung magiging commander-in-chief? So dito, nakita na yung nagsalita na po yung rectum, mga kapatid, nagtawanan yung bawat isa. Di ba makikita ho natin dito na nung tumigil siya sa kanyang pagpapunction, mga kapatid, anong nangyari? Nagkaroon ng toxic yung kanyang katawan to the point na naapektuhan yung buong katawan. Same din ho yun, mga kapatid, sa katawan ni Kristo at sa ating simbahan. Ang bawat isa ho sa atin, mga kapatid, anuman ang function ng bawat isa sa atin, anuman yung ministry o ginagalawan ng bawat isa sa atin ay mahalaga. Kaya po, ang isang ministry, kapag hindi ho siya nagkilos or gumawa ng tama or nag-contribute kung ano yung dapat niyang i-contribute or gawin, nang hindi niya ginagawa, buong simbahan ay maaapektuhan. So, ganun ho kahalaga ang bawat isang nakaupo sa iglesyang ito. Imagine niyo mga kapatid, kung hindi ho naglinis yung tagalinis natin ngayon, yung ating mga cleaners, ano ho kayang itsura ng ating simbahan na paglilingkuran? Halimbawa ho, hindi nagpaawit yung ating worship team. Paano na kaya kung hindi nag-function yung ating mga ushers sa baba? Yung bawat isa na nakaupo dito, bagamat sasabihin natin, ito lang yung ministry ko, hindi po mga kapatid, counted po yan sa gawain ng Panginoon. Ang bawat isa po ay mahalaga. At iyan po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. It's all about the fivefold ministry. Ano ho ba ang fivefold ministry? Or yung kaloob ng Panginoon na ito. Ang title po na pag-uusapan natin is Perfected by His Grace. Amen? At matatagpuan po natin siya sa Ephesians chapter 4, verses 11 hanggang 13. Doon po iikot yung ating mensahe sa umagang ito, mga kapatid. So makikita ho natin na ang Panginoong Jesus po, nung siya ho ay umakyat na sa langit, ang banal na Espiritu ay bumaba sa kanyang mga disipulo. Bakit po? Upang pahiran ng langis at bigyan sila ng kapangyarihan na gumawa ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Bahagi ng gayong pagbibigay kapangyarihan ay ang paggamit ng iba't ibang kaloob na ibinigay sa kanila ng Panginoon sa kanyang mga anak para magawa nila ang dakilang utos at mapalawak
ang kanyang kaharian dito sa lupa. So iyon ang pinakamahalagang reason kung bakit ibinigay ng Panginoon yung fivefold ministry or yung iba't ibang kaloob. At yung ginawa ng Panginoong Jesus na hindi niya nung matapos na umakyat, namatay ang Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo, muling nabuhay, kailangan niya ng muling umakyat sa langit. Hindi niya iniwan ng empty-handed yung kanyang mga disciple. Binigyan niya ng banal na espiritu. Yung banal na espiritu, in-empower yung bawat disciple ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman mga kapatid, God has graciously equipped believers in the church for leadership and ministry. Kung paano in-equip ng ating Panginoong Jesus yung kanyang 12 disciple, ganon din po yung pag-i-equip na ginagawa niya sa ating kapanahunan. That's why, mga kapatid, He connect believers' spiritual gift with their natural talent. Di ba meron ho tayong tinatawag na spiritual gift? May ginagawag naman ho tayong natural talent. So, ibig sabihin nun, may mga ipinanganak na mahusay na talagang umawit. May mga ipinanganak ho na talagang mahusay ng sumayaw, mahusay ng magsalita. Iba't ibang talent and gifts. Iyon ho, yung mga isinilang na gano'n na. Ngayon, binigyan pa rin ho sila. Kaya naman yung spiritual gift, pinag-uugma ng Panginoon para mas lalong maging epektibo ang paggamit sa kanila ng ating Panginoon. Kaya naman mga kapatid, ang banal na espiritu ay nagbigay sa bawat mananampalataya ng spiritual na kaloob. Bakit po? Upang ihanda ang bayan ng Diyos sa paglilingkod. Ano po ang mga ibinigay ng Panginoong Jesus sa kanyang mga lingkod, mga kapatid? Ito po yung tinatawag na fivefold ministry. So ano po ba ito? Ito po yung apostle, prophet, evangelist, pastor, and teachers. So ihalin tulad po natin siya, no, mga kapatid. Bali ganito po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Walang iniwan sa gusto kong palawakin ang aking kaharian para at sa katuwiran at katarungan, kasaganahan at kapayapaan, katotohanan at kaligtasan. Kaya sinasabi ng Panginoon, ito ang inyong sandata, ito ang inyong kasangkapan upang ito'y maisagawa. So sabi ng Panginoon, gusto ko palawakin yung aking salita. So, hindi naman sinabi ng Panginoon, eto ang gusto kong mangyari, tapos walang ibinigay. Kaya binigyan tayo ng sandata ng Panginoon. Ano po yon? Ito po yung fivefold ministry or ministry gifts. So, yung fivefold ministry, ihalin tulad para hindi natin makalimutan lahat. Ihalin tulad po natin siya sa ating mga daliri. Lahat po ba dito may mga daliri? Meron ho bang 6? Wala naman. Wala naman may kakambal dyan. So lahat ho tayo, 5 yung ating mga daliri. Wala naman hong may putol. Kompleto naman ho, 5. So 5 na yan, umpisahan ho natin sa thumb. No? Ito ho yung hinlalaki. So kung makikita ho natin yung hinlalaki, hindi makakakilos yung 4 na to nang hindi lagi itong katulong. Tama? Tama po ba? Laging katulong. Kayo ba nyo bang mag-pick up ng hintuturo lang? Hindi. Yung pinakamalaki, yung gitna, o pala singsingan o hindi liit, ganun ho ba kayo katalented na kaya ninyong sipitin at gawin? Madali ho ba para sa atin ng isang trabaho? O pick upin yung isang bagay, hawakan yung isang bagay, nang ito lang 4 na to? Di ho ba ito laging katulong ng 4? Ganun siya kahalaga, itong thumb. So tignan ho natin, ano ho ba yung kaugnayan nito. So, sabi ko nga kanina, ihalin tulad natin siya sa ating daliri, yung fivefold ministry. Para kahit lumabas ho tayo, kahit lumipas na yung buwan ng April, alam pa rin ho natin kung ano ba yung fivefold ministry. Every time na makikita natin yung daliri natin, ito yung apostle, ito yung prophet, ito yung evangelist, ito yung pastor, ito yung teacher. So ano ho ba yung trabaho ng 5 ito? At bakit ito mahalaga sa loob ng simbahan? So ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon dito. Basahin ho natin yung Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 16 para meron tayong idea, mga kapatid. Sinabi siya ay humirang upang ang ilan ay maging apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista at ang iba'y pastor at guro. Upang ihanda ang bayan ng Diyos sa mga gawain ng paglilingkod, upang ang katawan ni Kristo ay lumago
hanggang sa mabot natin ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at magkaroon ng sapat na gulang ayon sa katuwiran at pagiging ganap ni Kristo. Sa gayon, hindi na tayo magiging bata na sinisiklot-siklot ng alon at tinatangay kung saan ang bawat ng hangin, ng maling aral at ng kautusan at panliling lang ng mga tao sa pamamagitan ng madarayan ng pamamaraan. Manapay sa pagsasalita natin ng katotohanan na may pag-ibig, lalago tayo kay Kristo na siyang ulo. Mula sa Kanya ang buong katawan na pinagsama-sama at pinag-ugnay ng bawat kasukasuhan ay lumalaki at tumitibay sa pag-ibig habang ang bawat bahagi ay gumagawa sa Kanyang gawain. Purihin ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay nagbigay, mga kapatid. Ang fivefold ministry ay binigay upang gumawa katulad ng mga daliri. So, ibig sabihin, kagaya ng sinabi ko kanila, kailangan tulong-tulong. May pagkakaisa. May pagkakaugnay sa bawat isa. So, unahin ho natin yung apostle. Ano ho ba yung apostle? Ano ba ang trabaho ng apostle sa loob ng simbahan? Ano ho ba yung purpose ng apostle para sa body of Christ at sa bansa? So, ang apostle, sinabi ho dito sa Ephesians chapter 4, verses 11, yung binasa natin kanina, di ho ba? So, sinasabi sa atin na ang apostle, mga kapatid, siya ang tinawag na visionary. So, ang apostle pala ang naglilay ng plano. Okay? Siya ang tinawag na ang apostle ang visionary. Siya ang leader, siya ang namumuno, gumagawa ng game plan. So, siya yung naglalatag po. No? At humahamon sa mga tao na iwan ang mga lumang gawain at subukan ng higit na makabagong pamamaraan. Kailangan itong umabante ng simbahan at hindi manatili sa nakaraan. So yung apostle pala yung nagbibigay ng game plan sa kanila sa loob ng simbahan. Yung apostle ang nagsasabi na ito ang ating plano, siya yun. Siya ang nagsasabing matagumpay ang isang simbahan, hindi dahil sa malaki yung church. Ang So masasabi na ang simbahan ay matagumpay kung malaki ang nagiging impact nito sa lipunan. Nababawasan ng kriminalidad, nababawasan ng katiwalian, nababawasan ng pagkagumo sa bisyo, ang kultura ng bansa ay nagiging kulturang makadiyos at makatao at makalikasan. So ibig sabihin, ang apostle, siya yung nagbibigay ng direksyon, siya yung nagbibigay ng nagsasabi na kung ano yung dapat nilang gawin. Alam niya ang laban ay para sa kabutihan. Ang laban ay para sa kaharian ng Diyos. The first gift is ensure that the church has vision and strategy. The goal are clear, the direction is laid out. Alam. Ibig sabihin, may direction. Amen? Iyan ho ang apostle. Ito po yung hinlalaki. Second gift is, ano po yung sa fivefold ministry? Ito po ay yung propeta. Ano naman ho yung propeta? Ang pangalawa, siya ang nakaririnig sa tinig ng Diyos. Siya ay sensitibo sa mga kapahayagan ng Diyos. Kaya kahit hindi pa nangyayari ang isang bagay, imagine mga kapatid, hindi pa nangyayari, no? Anong nangyayari magkakaroon siya ng kutob. Dahil ito'y isiniwalat na sa kanya ng Panginoon upang pangalagaan ang kanyang simbahan. Maiwasan ang mga panganib at tunay na mapalawak ang kanyang kaharian. So kung ang propeta ang naglilay ng plano, ang prophet yung nagsasabi kung papaano gagawin yung plano. Siya yung nagsasabing, dito tayo pumunta. Ito yung pamamaraan na gagawin natin. Tapos sinasabi na yung propeta, siya yung nakikinig. Hindi ko naman sinabi na yung apostol hindi nakikinig sa tinig ng Diyos. Nakikinig po. But more on, yung prophet, siya talaga yung sensitive sa tinig ng Panginoon. Siya yung nagsasabing, ito ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Ito po yung ginagawa ng propeta. So, ibig sabihin, hindi nanguhula yung simbahan. May direksyon yung simbahan. Kagaya na lamang po, marahil,
linggo-linggo, every time na nagpipreach, lagi po natin tong sinasabi. Yung paglipat po natin dito sa, tawag dito sa ating sanctuary, yung pagtatayo natin ito, hindi ho to sa udyok lang ng damdamin ng leadership. Hindi ho to dahil sa gusto lang namin magkaroon. Hindi po. Ito ay may kapahayagan mula sa Panginoon. Remember, 3 yung word na ibinigay po sa atin ng ating spiritual parents po, mga kapatid na sina Brother Dexter and Sister Lily. Sabi ng Panginoon sa kanila, relocate, build, and expand. So tayo tumalima from Limay sa Manila. So ano yung unang transfer natin, mga kapatid? Eastgate. Dito ho, along sa may gilid po yan ng Polymedic Hospital. Then, ilang taon ho tayo doon, dahil sinasabi ng Panginoon na relocate, nag-relocate na naman tayo. Second relocation po natin ay sa PBJ. Alam nyo, parang feeling natin comfortable na tayo doon, no? Kasi nakailang taon ho tayo doon, ano? Hindi ho mabilang, siguro 14 years. Ganun ho yung pag-upa na ginawa po natin. Pero siguro nakita ng Panginoon, naging komportable tayo. Parang yung challenge na ibinibigay sa atin ng Panginoon, nakalimutan na yata ng mga anak ko yung word ko sa kanila. Kaya pinurse tayo ng Panginoon during pandemic time, mga kapatid. Kaya tayo ho ay nakapag-build nito during pandemic time ng ating sanctuary, bagamat hindi pa totally tapos, pero tumalima tayo. Relocate, build, nakapag-build tayo, and now, we are on the 3rd mandate ng Panginoon to expand. Amen? So hindi ho tayo, meron hong kapahayagan ng Diyos sa atin, mga kapatid. May direksyon na sinusunod ang ating simbahan. Hindi tayo nang huhula. Hindi tayo gumagawa dahil sa gusto lang. Hindi po. Meron tayong direksyon, meron tayong word from the Lord. Amen? So iyon ho ang propeta. And third is evangelist, mga kapatid. So ano ho ba ang evangelist? Sinasabi sa Isaiah 52, verse 7, napakagandang tignan ng mga paa ng mga bumabagtas sa mga bundok. Sa pagdadala ng magandang balita ng mga nagpapahayag ng kapayapaan, ng mga nagdadala ng magandang balita. So ito ho yung sa evangelist. Ang pangatlo ay ang evangelist. Ano naman ho? Kung ang propeta, kung ang apostol ang naglilay, mga kapatid, ang apostol ang naglilay ng foundation, ng plano, ang propeta ang nagsasabi kung paano gagawin yung plano. Ang evangelist naman po, ito yung trabaho ng evangelista or evangelist, ang tagapagpahayag ng salita ng Diyos sa madla. Kung hindi ipahahayag ang salita ng Diyos sa lipunan, walang paglago ang simbahan. Tama po ba? O pagkalat na magandang balita, hindi lalawak ang kaharian ng Diyos. Kaya yung evangelist, ito po ay yung hinlalaki. Ito. Kasi malaki siya, marami siyang maakay. Di ho ba? Yung evangelist, mahaba siya. So siya yun, siya yung aabot sa mga tao. Ito yung evangelist. Sila ang magdadala. Ito ho at sabi dito, sinasabi sa atin ng Panginoon, sila ang magdadala ng mga kaluluwa sa simbahan. Yung mga evangelist, mga kapatid. Sila ang mag-aakay dahil maliwanag silang magpahayag ng katotohanan ng kaharian ng Diyos at ng kaligtasan. Walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Marami ang makarinig, magsisisi ng kanilang mga kasalanan at tatanggap kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. So kailangan ng apostle, kailangan ng prophet, kailangan ng evangelist. So kapag naandun na sa loob ng simbahan, naakay na, mga kapatid. So darating naman ngayon yung pastor. Ano naman ang trabaho ng pastor? Sa 1 Peter chapter 5 verse 2, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na iligay sa inyong pangangalaga. Pamalaan ninyo sila hindi dahil dapat gawin kundi kusang loob. Gaya ng inaasahan sa inyo ng Diyos. Hindi sa salapi, kundi sa kagustuhan ninyong maglingkod bilang, hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi bilang halimbawa ng kawan. So meron ka ng apostle, meron ka ng prophet,
may evangelist ka na, kailangan mo ng pastor. Ano ang trabaho ng pastor? Palasingsingan, engage ang pastor sa loob ng simbahan. Ano ho ang trabaho ng pastor? Sa oras na ang mga tao'y naakay na, nasa loob na sila ng simbahan, ang pastor ang mangangalaga sa kanila, sila ang araw-araw na makakasalamuhan ng mga binanal ng Diyos at ng mga bago pa maging mananampalataya. Andiyan yung pastor magte-take care sa kanila. Kung wounded ang pastor, yung pastor ang mag-aalo sa kanila. Kung hinagupit ng propeta ang miyembro, ang pastor ang mag-aano sa kanila, mag-aalo. Kasi sa ikabubuti mo yan, kaya sinabi sa'yo. Okay lang yun, kasi mahal ka ng Panginoon, kaya binigyan ka ng warning. Pastor po ang gagawa na yon. Since the apostle is always looking forward doing the will of God, the prophet is always looking upward for a word of revelation, and the evangelist is looking outside for more souls to lead to Christ. It is the pastor who looks after the flock. He is the shepherd. He is the pastor who makes the flock feel, secured, love, and care. Iyon ho yung trabaho ng isang pastor. Hindi ho doon nagtatapos, mga kapatid. Para patuloy na lumago, maging matibay ang isang simbahan at ang isang komunidad ng Panginoon. Kinakailangan niya po. Sinasabi sa atin, the four ministry is there all about love, yung pastor. Care and security. This is what keep the church feel secure and confident, an environment where they can grow in the knowledge of God and nurtured and equipped for the ministry. Iyon po ang trabaho ng pastor. So, hindi natatapos sa 4. Kailangan may panlima. Ano po ito? Teacher. Alam niyo mga kapatid, may mga tinawag talaga sa pagtuturo. May tinawag talaga para maging mahusay sa pagtuturo, mga kapatid. So, may mga combination po yan, sa mga talents and gift na ibinigay ng Panginoon. Ano naman ho yung sinabi ng Panginoon dito sa teacher, mga kapatid? Ang guro, ang teacher, make it easier for the flock to read the Bible. Ito yung nagpapadali para siya nagtuturo. Paano mo ba dapat babasahin ang salita ng Diyos? Understand the Bible and internalize the Bible. Yung teacher po yun. Siya ang nagpapadaling maunawaan ang salita ng Diyos. Higit na malaman ng tao kung ano ang kasunduan ng tao at ng Diyos, mga kapatid. Ang mga pangakong binitiwan ng Diyos para sa kanyang mga anak, ang kinabukasan ng simbahan at ng sangkatauhan. Upang ang kanyang pananampalataya ay higit na nakaangkla ng matibay, malalim, at matatag, mga kapatid, hindi natitinag. Bakit? Kasi nurtured siya ng salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi lahat ng nagbabasa ng salita ng Diyos na iintindihan ang Biblia. Amen? Kahit gaano pa yung katalino, unless may magturo tala sa kanya ng mabuti. Amen? Bukod siyempre sa Holy Spirit, siya yung ating great teacher. Pero merong gagamitin ng ang Panginoon. Ang teacher upang nasa gayong mas maunawaan mabuti ng mga flock ang salita po ng Panginoon. It is a good teacher who is able to establish the link between the word of revelation with both scripture and wisdom. Reason and common sense. Di ba? Parang inaano sa atin na, ito yon, yung teacher, yung magtuturong mabuti para mas maunawaan ng mga miyembro. Naalala ko before, si Brother Abe. Alam niyo, mahusay siya magturo sa Sunday school. Maiintindihan mo talagang mabuti kung ano ba yung sinasabi na salita ng Panginoon. Sometimes, nabasa mo na ng for how many times, pero nung tumayo siya, naalala ko nung sa PBJ, nung nagturo siya, ito yon. May another angle, may another point na ipinapakita ang Panginoon. Why? Kasi teacher, meron siyang gift of teaching, mga kapatid. Tayo, sa palagay po natin, ano po kaya ang gift na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Apostle? Purihin ng Diyos.
Dahil sa loob ng ating simbahan, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, to God be the glory, complete po tayo. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Meron po tayong apostle, meron tayong prophet, meron tayong evangelist, hindi ko nababanggitin kung sino-sino sila, alam nyo yan, in the spirit. Meron tayong pastor, at meron po tayong teacher. Alam nyo mga, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kasi mga kapatid, very important yan. Kapag ang simbahan puro pastor, puro paghimas, pag-alo sa simbahan, mga kapatid, delikado din yun. Kasi parang feeling nila puro love, walang magre-rebuke. Alam niyo, pero ang trabaho talaga ng propeta to rebuke eh. Makikita mo sa Biblia, sa Old Testament time, kapag sino nag-rebuke kay David, na malakas ang loob para sabihin siya ay nangangalunya, priest ho ba? Pastor ba? Hindi, si Nathan, prophet. Di ba? I-rebuke mo, hari, kung pugutan ka ng ulo, hindi nagustuhan ng dala mong balita. Di ho ba? Prophet, ang tagapagdala ng mga, sasabihin na natin, ng bad news. Actually, hindi naman siya bad news, kundi warning. Warning para hindi malis siya, yung lingkod ng Diyos. Amen? Kaya tayo, kapag tayo, alam mo kapatid, may word sa akin ng Panginoon. Mag-ihit naman sa puso mo eh. Di ho ba? Ako na naman na nakita nito. Ako na naman na pinag-iinitan nito. Hindi. Warning yun. Dapat mag-bear in witness yun sa ating spirit. Tapos magkakaroon ho ng confirmation sa salita ng Panginoon. And we are very thankful. Why? Because kumpleto ho tayo dito sa ating simbahan. May apostle, may prophet, may evangelist, may pastor, and teacher. To God be the glory po, ang lahat ng kapurihan na yan ay sa ating Panginoon. Amen? So iyan po, tatandaan ho natin yun, So ngayon, mga kapatid, sasabihin natin, ano naman ho ang pakinabang ng fivefold ministry sa buhay ko? Eto ho yung aking problema. Ano ba yun bilang Kristiyano? Ano ba ang nais ng Panginoon para sa bawat isa sa atin? Ang Panginoon, mga kapatid, nagbigay siya ng 4 na spiritual na kaloob na to, or fivefold ministry, for great purpose, both in His saint and the church. Para sa bawat isa sa atin, at sa paglago ng ating simbahan. Ano yung purpose? Bakit ibinigay ito sa atin? 3. Ayon sa binasa natin kanina, sa Ephesians chapter 4, verses 11 hanggang 16. So ano ho ba yung unang layunin ng Panginoon? Bakit ito ibinigay sa bawat isa sa atin? Or bakit ito ibinigay sa body of Christ? Bakit ito ibinigay sa ating iglesia, mga kapatid? Number 1 is to equip the saint for the work of the ministry. Equip the saint. Sabi nga ng Panginoon, para daw i-equip. So ibig sabihin, hindi tayo nakakilala sa Diyos para wala lang. Okay? Hindi siya nakakilala tayo sa Panginoon. Okay, alam ko na ang salvation. Alam ko na namatay si Kristo para sa aking mga kasalanan. Hindi lang siya ganun. Si Jesus ay nagsimula sa kanyang gawain nung siya ay nagturo patungkol sa salita ng Diyos. Pinili niya ang kanyang 12 alagad. Ano ang kanyang ginawa, mga kapatid, sa 12 disciple? Mga kapatid, in-equip niya to, diniscipulan niya ito, tinuruan niyang mabuti. Di ba po pwede naman magturo si Jesus ng 30, 50, 100, 10,000? Kasi ang dami niyang followers. Pero kanino siya nag-focus, mga kapatid? Sa 12. 12. Amen? Sa 12. Sabing ganyan ng Panginoon, nagturo siya sa kanyang mga alagad, diniscipulan niya ang mga ito, tinuruan niya sa pamamagitan ng parable, kwento. Kasi ang tao, para ma-reach mo or ma-captured mo yung kanyang attention, kwentuhan mo. Alam mo, kahit nagsiselfone niya, bibitiwan niya. Kasi mahilig sa kwento ang tao, di ho ba? Sabing ganyan, mga kapatid, ano ang kanyang ginawa, mga kapatid? Diniscipulan niya mga ito. Tinuruan sa pamamagitan ng mga parable and stories. Gumawa siya ng signs, wonders, and miracle. Ipinakita niya sa kanyang mga disciple. After his redemptive work, mga kapatid, at the cross, when he was resurrected, he made sure they knew their mission and were equipped to do the job. Kailangan, iiwanan ko kayo. Kailangan i-equip ko kayo. Hindi naman ako habang buhay dito. 3 years lang ako dito.
Kinakailangan equip ko kayo. Kasi imagine niyo mga kapatid, kaya ang ginawa ng ating Panginoon, Jesus equipped and trained the disciple. Iyon ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ang isang halimbawa ng kanyang pag-equip at pagtitrain sa pamamagitan ng water baptism. Pinabayaan niya si John the Baptist na mag-water baptism or baptize sa kanya sa pamamagitan ng tubig. Hindi lang sa kanya, maging sa ibang tao. So, di ba po pwede naman si Jesus yung mag-baptize noon? Dahil siya anak nga siya ng Diyos, makapangyarihan nga siya, ma-autoridad nga siya. Pero ibinigay niya yung ganon authority or ganong gawain. So, ibinigay niya yon. Bakit po mga kapatid? Para i-equip yung kanyang mga disciple upang maging isang halimbawa na ang pinuno o isang leader ay hindi kailangan gawin ang lahat ng bagay sa kanyang sarili. Kailangan i-impart niya to. Kailangan ibahagi niya yung gawain na yun. Diba? Yun ang inaano sa atin ng Panginoon. So in-empower ng Panginoong Jesus, inalaw niya na sila yung gumawa ng mga ganoong bagay. Tinrain niyang mabuti yung kanyang mga disciple. Same din yon sa atin mga kapatid. Kailangan natin mag-train. Mabuti na lang mga kapatid na train ng Panginoong Jesus yung kanyang mga disciple. Paano kung umakyat na sa langit ang Panginoong Jesus? Tapos hindi niya na-train, hindi tayo maaabot ng kaligtasan. Hindi tayo maaabot ng salvation, mga kapatid. Kung hindi niya na-equip, kung hindi niya na-disciplean, kung hindi niya na-transfer, yung dapat gawin, kung hindi niya na-iturong mabuti, nung umakyat ng Panginoong Jesus, marahil si Peter, bumalik na sa pangingisda, si Mateo sa pagiging tax collector, at yung iba pang mga disciple niya. Bumalik sa old self nila, bumalik sa dati nilang ginagawa. Pero hindi. Nung nawala na ang Panginoong Jesus, nung na-disciplean niya na mga kapatid, anong ginawa ng Panginoon ng mga disciple? Ipinagpatuloy. Iyon yung purpose nun mga kapatid. Ipagpatuloy para meron continuity. May pagpapatuloy. So, hindi po pwedeng, wala na si Jesus, tapos na, laban. Hindi. Doon pa lang nag-uumpisa. Iyon yung reason, mga kapatid, na ipagpatuloy. Kasi, imagine niyo, kaya bang evangelize ni Jesus lahat ng buong mundo? Hindi. Kailangan niya mag-send. Hindi naman kasi siya habang buhay dito. 3 years lang siya dito sa lupa ng kanyang ministry. So, kailangan para maabot niya ang buong mundo, para magkaroon ng kaganapan, ang Matthew 28:19-20, kailangan niyang i-disciple. Sabi niya, ipahayag ninyo sa buong mundo. Na-evangelize ba ni Jesus ang buong mundo? Na-ipahayag niya, napagaling niya ba ang buong mundo? Hindi. So, kailangan niyang i-duplicate yung kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang 12 disciple. Same to us, mga kapatid. Ganun din sa bawat isa sa atin. So, tandaan ho natin, Christian leader must kailangan bawat isa sa atin is intentionally focus on equipping and training the saint. That is what their ministry is all about. Iyon yung ministeryo. Remember, mga kapatid, ngayon, mga kapatid, nagtitrain yung ating worship team, di ba? Meron ng mga mga nag-o-audition. Mahirap po, kala ninyo, ganun-ganun lang, maganda boses ko, magjo-join ako. Hindi. May certain time kayo na training. Titignan doon kung kayo ay papasa or kung kayo ay talagang desidido, talagang serious ba kayo sa ministry na yon. Sa dance ministry, same, mga kapatid. Nagtitrain pa rin tayo. Alang naman lola na si Angelica, sumasayaw pa. Lolo na to si Brother Bullet, sumasayaw pa. Kalaswa naman siguro nun. Di ho ba? Ibig sabihin, wala tayong natitrain. So, kaya dapat meron tayong new generation. Mag-aasawang mga yan. Di ho ba kapag nag-asawa yan, magbubuntis, may iba na, ibang ministry naman yung kanilang paggagamitan. Napakalaswa naman ho siguro kung malalaki na matatanda na sumasaya pa po dito. Mabuti bigyan naman natin ng pagkakataon yung ibang mga kabataan. Amen? Pati sa pagpapaawit, ganun din. Hindi naman ibig sabihin mawawala sila. Nandiyan pa rin sila. Pero nagsusupervise. Di ba napakaganda nun? Nagpapatuloy ang isang ministeryo dahil man na-equip ka. Nagpapatuloy ang isang gawain, hindi dahil sa nawala ka na, mamamatay na. Hindi. Dahil may in-equip ka, kahit na magbakasyon ka, pwede pa rin at magpapatuloy. Hindi ako pwedeng
sumama sa ating family outing. Hindi ako po pwedeng sumama sa ating gathering, family gathering. Bakit? Kasi walang magpapakante, walang sasayaw walang maghahawak nitong ating video walang gagawa ng ganito. Bakit? Hindi ka makaalis. Paano kung nagkasakit ka? Kahit ba inuubo ka, kahit ba nilalagnat ka, sasayaw ka pa rin? Kasi wala ka na-train. So, iyon ang kailangan. Kaya si Jesus, kahit wala na siya dito sa lupa, mga kapatid, umakyat na siya at bumalik sa kanyang ama, nagpapatuloy yung ministeryong iniwan niya. Why? Na-equip niya yung 12 disciple. Remember, palakpakan niya natin ng Diyos. Remember, brothers and sisters, si Jesus, nagturo siya sa 3,000. Nagturo sa 5,000. Libo-libo. Pero hindi siya doon nag-focus. Nag-focus siya, mga kapatid, sa 12. Sa 12, quality. Pero siniguro niya na kahit mawala na siya, alam ng 12 disciple kung ano ang kanilang gagawin. Hindi sila nangapa sa dilim. Alam nila at may direction sila. Same to us, mga kapatid. Kaya ibinigay sa atin ang 5-fold ministry, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, is what? To equip the saint for the work of the ministry. Hindi siya wala lang. Hindi siya yung display lang. Hindi ganun. Merong purpose. Iyan ho yung una ay to equip. Second, for building up the body of Christ. Alam niyo mga kapatid, kung if we are strong at gumagawa yung bawat isa sa atin kagaya doon sa video na pinanood natin, imagine kung ang isang may ministry dito, hindi nag-function, ano kaya ang kalalabasan ng ating gawain sa umagang ito? Magiging maayos ba? Magiging smooth ba? Hindi. So sinasabi sa atin ng Panginoon to build up the body of Christ. Equipping the saint, build up the body of Christ, mga kapatid, and mature them to their potential. So ibig sabihin, etong gusto mangyari sa iyo ng Panginoon. Ipupush, ipupush, ipupush. Kasi tandaan niyo mga kapatid, hindi lalago ang bawat anak ng Diyos na nakaupo sa lugar nito nang hindi nagpapagamit sa Diyos. Amen? Tanungin natin ang sarili natin, ano ba ang ginagalawan kong ministry? So, ilan ba ang ministry ko? Then, doon mo siya ma-measure, lumalago nga ba ako? Kasi, kung ikaw nagpapagamit sa ministry ng Diyos, imposibleng hindi ka lumago. Lalago una yung pagmamahal mo sa Diyos. Bakit? Kasi magkakaroon ka ng pagkauhaw sa kanyang gawain. Kapag ikaw ay nagtuturo, imposibleng magturo ka nang hindi ka nag-aral. Aaralin mo yan. Narinig niyo ba yung mga tumayo dito last Holy Friday, mga kapatid? Ilan linggo silang hindi natulog. Gano'n ba nila katagal ipipreach yung salita ng Diyos na minsahe nila? Pinakapatagal na ang 10 minutes. Pero ilang linggo silang hindi nakatulog? 3. Bakit? Kakaaral. May isa pa nga Alam mo ate, nagigising ako 1:00. May revelation sa akin si Lord. Imagine, 1:00 may revelation. Dati-dati humihilig ka ng 1:00 nang wala kang assignment. Pero dahil ikaw ay pinagtuturo, lumalago ka. Lalo mong sinasaliksik ang salita ng Diyos. Kapag na-assign ka sa isang ministry, kunyari sa ushering, lalago ka rin. Bakit? Kasi magiging creative ka. Paano ko ba palalaguin ang ministry nito? Ano ba ang maganda? Paano ba kami mas magiging effective? Mag-iisip ka sa sarili mo. Tapos kahit na madaling araw, kumakain ka, iniisip mo, hindi ko alam kung lahat ng may ministry, ganito. No? Naiisipin natin sa paano ko mapapalago ang ministry to? Paano ko mapapaganda ang ministry to? Sabi ng Panginoon, give honor to whom honor is due. Si Brother Nigel last Sunday, akala namin wala na dito. Yung pala, andi dito pa. Tapos na kami magligpit nila, Sister Marie, nagulat kami, bumababa siya sa ground floor. Akala namin wala ka na, nasa taas ako, pastora. Bakit? Nagpipray ako kay Lord. Iniiyak ko ang sound system natin. Sabi niya, ganun katindi yung kanyang burden. Pastora, kung may pera ako, kung nang bibili nito Sabi niya, sabi ko gano'n, akala namin wala ka na ganun katindi, iniyak niya raw sa Panginoon yung ilang milyon halaga ng ating sound system. Alam niyo, wala siyang pera, pero dahil umiyak sa Diyos, baka isa sa mga nakaupo dito ang hinihipo ng Panginoon. Dahil sa panalangin ng ating kapatid. Hindi magiging hadlang na wala kang pera
para makatulong ka sa ministry ng Diyos. Ang panalangin ay libre. Oras mo kailangan, mga kapatid. Hindi ba po pwedeng iluhod natin kay Lord? Maawa ka naman. Tanggal kabit kami ng aming signage. Lord, maawa ka naman. Pag umulan ho ng malakas, tatagas ho dito at kulang pa to. Pwede ho ba, Lord, ipunuan mo na? Hindi ho ba maaantig ang tinig ng ang puso ng Panginoon once na ang buong simbahang ito ay lumuhod, nanalangin, umiyak sa presensya ng Diyos? Hindi ba mababagbag ang puso ng Panginoon sa kanyang mga binanal? Amen? Amen, mga kapatid? Ganyang kahalaga ang bawat anak niyang nakaupo dito. Whether mataas ang inyong inaral o mababa, whether maraming laman ng bulsa ninyo o kaunti, mahalaga ang bawat isa sa atin dito. Wala ho sa atin ditong maliit. Lahat tayo ay mahalaga sa paningin ng ating Panginoon. So ano pa ho mga kapatid? Third na naisin ng Panginoon, not only to equip, not only to build up the body of Christ, but to mature them to be everything God wants them to be. Sabi ng Panginoon, gusto ko mag-matured kayo. Sabi ng Panginoon, di ba sa last part, para hindi kayo parang alon na sinisiklot-siklot ng hangin. Na kapag may dumating na pagsubok, bagsak. Nakadepende ang pananampalataya sa mga circumstances dumarating sa kanyang buhay. But brothers and sisters, kung tayo were equipped sa salita ng Diyos, we're build up, na-build up natin ang body of Christ, mga kapatid, whatever problem, whatever circumstances na dumating sa atin, we will remain strong and steadfast by the grace of God. Amen? Iyan ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Sinasabi sa atin ng Diyos, God gave the leader so that believer can become matured in Christ. Ibinigay yung mga humahawak sa atin ng mga leader para ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng spiritual maturity. Isipin po natin mga kapatid ang bawat isa sa atin dito. Ay kung magmamature yung bawat isa sa atin, lumalim tayong lahat sa pagkakakilala ng Panginoon. Uminit tayo kasing init ng panahon sa labas, mga kapatid, na hindi ka titigil hanggat hindi mo nadadala ang kaluluwang ito sa gawain ng Diyos. Hindi ka tumitigil hanggat hindi nag-excel yung ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? Imagine niyo kung ganun tayo ka-matured, mga kapatid. No wonder, not only first, second, baka magkaroon pa tayo ng third services dito sa ating simbahan. Amen? Ganun ang naisin ng Panginoon. Ibinigay ang fivefold ministry, mga kapatid, for heavenly purpose. Para daw po to equip, to build up, and para mag-mature yung bawat isa sa atin. Now, mga kapatid, ano ang hamon sa atin ng Panginoon? Mga kapatid, ano ang panawagan ng Panginoon sa FOSIM, mga kapatid? At sa lahat ng mga nanonood sa ating online service dito sa Facebook Live natin, ano ang hamon? Ito ang masakit na katotohanan, mga kapatid. Marami sa mga leaders natin at mga members, mga kapatid, ng various ministry, multitasking. Tama? Wala ho ditong iisa lang ang ministry ng mga leader. Multitasking. Nawala si Brother Daniel. Nasaan kaya siya? Nasa Sunday school. Pagtapos niyang tumugtog, nag-opening prayer. Pagtapos niya mag-opening prayer, bumaba para magturo sa Sunday school. Diba? Iyon yung masakit na katotohanan. Many leaders and members are multitasking. Some have multiple ministries. Napakaraming ministeryo. Yet, number of us, in fact, have no single ministry. Maraming mga leaders, multitasking. Ibig sabihin, napakadami niya ministry. Napakaraming ginagawa. Di ba? Tapos, nakakalungkot, maraming member, kahit isang ministry, wala. Pre-ride. Diba? Hindi pwede yun sa ministry ng Diyos, mga kapatid. Kaya naman, ano yung hinihintay natin sa panawagan sa atin ng Diyos? So, kung tayo yon, walang ministry kahit isa, ano kaya ang nais ng Panginoon na ministry natin? I remember, to God be the glory again, etong si Brother Luis, nanggagaling ho yan sa Maynila.
Imagine niyo, Maynila po, sa Manila. Sa dati po natin lugar ng simbahan natin. Dati, okay sa kanya yon, minuto lang na andyan na sa church. Pero dito, para makarating siya, lalo na kung Friday prayer meeting, kailangan agahan niya. Bakit siya nagmamadaling tumakbo para buhatin tong pulpito? Sasabihin mo, bubuhatin lang ang pulpito. Ay, naku, matutulog muna ako, may ibang bubuhat doon. Maging si Brother Toto, pagtutulungan nila to, para hindi naman ako magbuhat. O kaya naman kung sino man ang speaker, siya yung magbubuhat. Napakasagwa naman nun, di ba? Imagine niyo, isa lang yun. Iyon lang ministry niya, ha? Pero nagiging maayos ang gawain. Kasi kung ako bubuhat nito, baka kaladkarin ko maputol to. O kung sino man, di ba? Pero kung pagtutulungan, mas magiging maganda, mas magiging maayos. Nakuha niyo yun, mga kapatid. Ano man buhatin to? Igaganyan lang, igaganon. Di ba parang wala lang? Pero nagdadagdag siya ng kaayusan sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Amen? Pag titignan mo, parang wala lang. Yun lang. Di ba? Eh kung may ipinagpipray dito, kailangan ng langis, yung usher ang kukuha. Kailangan ng tissue. Kung walang usher, si Pastor Diwa pahahawak, baka mabitiwan niya at mabasag ang bote, mabubog pa yung ipinananalangin, nadagdagan pa ang mga prayer request para gumaling. Nakukuha niyo yun? Maliit lang siya sa tingin, pero nakakapag-add para maging maayos ang gawain. Di ba kanina, tinagtatawan yung naglalabas ng toxic sa katawan ng tao, tinatawanan ng last part, ako ang dapat, kasi yung utak ang nag-iisip, ako dapat, sabi ng paa, kasi ako ang nagbubuhat, sabi naman ng dugo, hindi, ako ang bida, ako ang boss, bakit? Kasi ako ang nagsisirculate ng para maglagay ng oxygen sa utak. Sabi naman ng ako dapat, sabing ganyan ng naglalabas ng toxic, yung puwet, sabing ganyan, ako, dahil ako ang naglalabas ng toxic, pinagtawanan, wala ka. Pero imagine niyo kung hindi kayo madumi. Ng 3 araw, tignan ko lang kung anong mangyayari sa inyo. Hindi kaya mairita kayo? Di ba? Hindi kaya anong mangyayari? Bloated ang inyong tiyan. Magkakaroon kayo ng toxic, malalaso ng inyong dugo. Yung utak nyo, iikot yan. Mag-iinit ang ulo ninyo. Ano kaya mangyayari? Mga kapatid, imagine, sasabihin, wala kang kwenta, maliit ka lang, down ka lang. No, brothers and sisters. Iyan ay kailangan, importante para mag-function ng mabuti ang buong katawan. Same to us. Same to our church. Bubuhatin lang to, hahawakan ng langis, aayusin lang yan. Sa paningin ng tao, maliit yun, pero magdagdag kaayusan para sa atin. Amen? Mga kapatid, so ano yung tawag sa atin ng Panginoon? Ano pang hinihintay natin, mga kapatid? Ano yung hamon sa atin ng Panginoon sa umagang ito? Tandaan natin, mga kapatid, ang bawat siya nararito ay mahalaga, ay meron siyang mahalang gagampanan sa paglago ng gawain ng Diyos. Kaya sabihin nyo nga sa mga katabi nyo, brothers, sisters, sabihin nyo po sa katabi nyo, may mahalaga kang papel. Ha? May mahalagang kang papel. Kaya huwag kang malilate sa pagpunta sa gawain ng Diyos. Aagahan mo dahil mahalaga ka. Di ba? Kaya si Mama Pe, pag nawawala, wala pa si Mama Pe, hindi mo tuloy alam kung sinong hinahanap, si Mama Pe o yung pandesal eh. Di ba? Kaya pala hinahanap si Mama Pe kasi wala yung kanyang pandesal. Di ho ba, mga kapatid? Ano pa po, mga kapatid? Katulad ng bawat parte ng katawan, ito ay magiging malusog kung ang bawat bahagi ay gagawa ng maayos sa kanyang tungkulin. Ang ating simbahan ay lalago at maging malusog kung ang lahat, take note mga kapatid, kung ang lahat ay maglilingkod ng sama-sama. Amen? Kasama ka ba sa paglilingkod? At parang ang onte, kasama ka ba sa paglilingkod? Amen! Kung kasama tayo sa paglilingkod, no wonder, magiging maayos, maganda ang takbo ng ating simbahan. At ang ikatlo, mga kapatid, na hamon sa atin ng Panginoon, panawagan, ang Diyos ay hindi niya ibinigay ang lahat ng talento o gift sa iisang tao. Tama naman. Di ba? Hindi ako marunong kumanta. Pag ako kumanta, baka ubos, tumakbo ng lahat. Di ba? So sabi dito, ang Diyos, hindi niya binigay ang lahat ng talento o gift sa isang tao lamang. Ibinigay niya ang iba't ibang kaloob sa iba't ibang tao. Bakit po, mga kapatid? Upang sa ganon, ang bawat isa ay maiambag.
may maiambag, may maibigay sa gawain ng simbahan. Di ba? Kaya, hindi po pwede na pumunta ka, wala kang pwedeng iambag. Hindi lang pera ang pwede mong iambag. Even your talent, brothers and sisters. Halimbawa, kinailangan ng isang bagay na ganito, ikaw yung gagawa nun. Kaya sasabihin mo, hindi ako pwedeng malate. Bakit? Kasi kailangan ako doon. Ito yung gagawin ko, ito yung gagawin ko. Kailangan ako sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya purihin ng Panginoon sa umagang hito, brothers and sisters. Ibinigay ang fivefold ministry para sa ikalalago ng gawain ng Panginoon. Glory to God po. Lagi natin tatandaan ang panghuling salita, mensahe sa atin ng Panginoon. Your serving to the ministry is your overflowing relationship with God. Kaya kung gaano ka mahal mo ang Diyos, kung gaano ka kalapit sa Panginoon, yun ang bunga ng paglilingkod mo sa Kanya. So, ibig sabihin, yung mga wala pang ministry, wala pang ginagawa sa Panginoon, baka hindi pa umaapaw yung ating pagmamahal at relasyon sa Diyos. Paapawin po natin, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay tumayo at tayo po yung manalangin ng maraming salamat, Panginoon. Dahil ang bawat anak mo sa lugar nito ay pinili mo. Tinawag mo para maglingkod. May ibinigay kang talent and gifts, Father God, para maging bahagi sa kalaguan ng iyong gawain. Maraming salamat, Lord. Gamitin mo ang bawat isa sa amin for the expansion of your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen.